pong pumagitna. Pumagitna. Sa madaling salita ay awatin, pigilan ng mismong Pangulo ng ating bansa ang world war o bangayan ng magkabilang panig, Nelson. Kasi kung ako ang Pangulo, pwede ba liga kayo? Gusto niyo bang papulahin ko mga batok ninyong dalawa? Naku po. Ay, ito. Bukas po ang Pangulong Bongbong Marcos. Ito po yung balita, ha? Bukas po ang Pangulong Bongbong Marcos para sa Senado at Kamara para maresolba ang hindi po pagkakaunawaan ng dalawang kapulungan. Nako, lalong magugulo pag nagyalam yan. Huwag niyo pabayaan magyalam yan. Lalo lang magugulo ang usapan. Oo, nako. Huwag niyo hayaan. Shut up na lang, shut up. Ganun na lang, wala nang usap-usapan ganyan. Magugulo lang lalo. Ang marami dito ho sa sinasabi ng statement po na balita na nakuha po ng media na sinasabi daw po ng abogado nitong si dating Pangulong Duterte, Nicolas Kaufman, na hindi daw po nag-post ng objection ang prosecution dito po sa request ni dating Pangulong Duterte na siya habang hindi pa po nagsisimula ang paglilitis ay hayaan muna na manatili sa isang bansa na papayag na doon siya muna habang wala pa po ang trial dahil sa kanyang edad. Alright, Reaction TVPS nagbabalik. Reaction. Napakaganda po naman pag-uusapan natin yung mga reaksyon na mantagin po ninyo si Nery Colmenares, si Cristina Conti, iyak ng iyak mga kareaksyon. Dahil pare yatang hindi po kumontra ang prosecutor at ang ICC, yung mga judges, na mapagbigyan ng Pangulong Duterte ng kalayaan. Ako, yan na po sinasabi natin dyan mga kareaksyon. Kung magkagayon mga kareaksyon, ano po mangyayari? Makakalaya po ang Pangulong Duterte at kung magkataon pa baka uuwi po siya ng Pilipinas. Malinaw na malinaw po ang ating narinig na hindi po tumutol ang prosecution at hindi tumutol ang ICC na mapagbigyan ng Pangulong Duterte na siya ay makalaya. Pakinggan naman natin ngayon mga kareaksyon ang sasabihin ni Nery Colmenares. O di ba? Oy Nery Colmenares, ikaw ba ay taga-suporta ng mga alam mo na? Tanong lang, yung mga maraming putik sa paa. Di ba mga kareaksyon? Pakinggan po natin ha. Pakinggan natin. Atin pong kausapin si Attorney Nery Colmenares. Attorney Nery, maganda umaga po. Ay magandang umaga Ted, DJ Chacha at sa lahat po ng viewers ninyo. Good morning po. Opo, nagulat ang marami dito ho sa sinasabi ng statement po na balita na nakuha po ng media na sinasabi daw po ng abogado nitong si dating Pangulong Duterte, Nicolas Kaufman, na hindi daw po nag-post ng objection ang prosecution dito po sa request ni dating Pangulong Duterte na siya habang hindi pa po nagsisimula ang paglilitis ay hayaan muna na manatili sa isang bansa na papayag na doon siya muna habang wala pa po ang trial dahil sa kanyang edad at dahil daw po sa mga pangako na maaari niyang tupden kung papayag nga po ang court. Ano pong reaksyon dito ninyo? O di ba? O. Malinaw na malinaw mga kareaksyon ha. Hindi po nag-object. Hindi tumutol ang prosecution at ang ICC mismo na mapagbigyan ng Pangulong Duterte. Ngayon ito po ang sinisikreto at tinatrabaho nila ngayon na baka pigilan o tangkang pigilan ng mga Pilipino rin. Kasama yan sina Colmenares at sina Cristina. Konti na lang ay Castro na. O tuloy po natin ha. Mga kareaksyon, nais ko pong malaman ang inyong reaksyon dyan sa comment section. Kayo po ba ay payag na lahat ng mga kumokontra sa pagbibigay ng interim release ng ating Pangulong Duterte ay alisin ang pagka-Pilipino nila? Tanong lang po yan, tanong lang. Gagawin natin silang citizen of the Communist Party, terrorist. Tanong lang yan. Kayo po ba ay sang-ayon na lahat ng kontra na mapagbigyan ng interim release ang Pangulong Duterte
ay tanggalin na po ang citizenship nila bilang Pilipino. Gagawin natin silang Communist Party terrorist of the hindi ko alam kung ano, hindi Philippines. So. Payag po ba kayo? O yung mga tutol sa interim release ng Pangulong Duterte, kayo pa ba ay Pilipino? O kayo yung mga terorista na? Tanong lang yan, tanong lang. Nagre-react lang tayo. O, mag-comment po kayo sa comment section. Mga animal. Una muna, Ted, may proseso pa yan. Hintayin pa siyempre yung comment ng prosecutor at decision ng pre-trial chamber at magko-consult kami with the victims kung paano namin maipaabot doon sa pre-trial chamber yung opposition namin sa ganitong kahilingan. So there are 3 points. Una muna, ang sabi ng defense, meron silang application at hindi daw nag-oppose ang prosecutor na pumalit doon sa on-leave na prosecutor sa ganitong panukala nila, basta sundin yung obligasyon sa Annex A allegation. Kung totoo man yan, ang problema dyan, kaagad Ted, hindi tinanggap yan ng defense kasi nag-submit sila ng another set of obligation sa Annex B. Nasabi doon sa, hindi natin nakita kung anong Annex B, na nagko-commit sila na si President Duterte hindi tatakas at pangalawa, hindi niya i-endanger ang investigation at i-intimidate ang witnesses, mga lawyers, etc. Teka lang, paano tatakas yan? Makakatakas mo ba yung 80 anyos? Sira ulo ka ba ni Nery Colmenares? Tanong lang, may sintu-sintu ka rin ba? Tanong lang. Paano makakatakas yan? Paano niya ma-intimidate yung mga... May mga witnesses ba? Sino yung witnesses? Si Trililing? Sino pa yung witness? Si Conti? Wala nga mga witnesses eh. Si ano... Alam ko na. Si, anong pangalan nun? Yung, nakalimutan ko, yung witness nila na balik-baligtad yung sinasabi. Oh, di ba? Hoy, Nery! Si Raulo ka ba? Tanong lang kung si Raulo ka o hindi. So, para sa amin, Ted, at susundin niya ang mga utos ng korte, no? Pangatlo, sa amin, Ted, hindi dapat paniwalaan ng ICC yun. Kasi una, susundin niyang utos ng court. Si President Duterte, track record niya na talaga yan, Ted. Marami siyang pinangako na hindi niya tinutupad. Sasabihin niya ngayon, bukas iba gagawin niya. Kaya hindi dapat mapagkatiwalaan ng ICC ang pangako o obligasyon na pipirmahan niya. Pangalawa, kayang-kaya niya, Ted, i-endanger ang investigation. Ngayon, yung pag-intimidate ng witnesses, Ted, kaya niyang gawin yun at lalong mag-escalate. May tililing ka ba sa utak ko, Colmenares? 80 anyos na yan. Talaga yata mga sadista ang mga to, Mga sadista. Diba? May mga pagkasadista mga to. Galit na galit kasi sila sa Pangulong Duterte dahil hindi sila na nagumpay yung mga makakaliwang grupo, mga NPA na teroristang komunista na yan. Hindi sila nagtagumpay nung panahon ng Pangulong Duterte. Diba? Kasi ang Pangulong Duterte sumusunod siya sa sinasabi ng konstitusyon. Diba mga reaksyon? Ngayon, nagagawa nila ang lahat ng gusto nilang gawin sa panahon ni yung presidente natin ngayon. Sino yung presidente natin ngayon? Hindi, yung Toda. Sino yung presidente sa Toda? Di ba? May presidente kami sa Toda. Tricycle driver kasi ako eh. Ang pangalan niya, Bangag. Mabait naman. Uto-uto nga lang. Lahat na sinasabi. Tsaka takot. Tsaka siya, weak leader. Weak leader siya. Hindi si Bongbong. Asad, bangag siya, bangag. Bangag ang tawag pero hindi daw siya nagda-drugs. Pero ayaw niya magpa-drug test. Di ba mga ka-reaction? Katarantaduhan yung sinasabi mo, Colmenares. Katarantaduhan niya, Brad. Tuloy natin, Yon ang mga atake sa witnesses at sa counsel nito, sa mga lawyers nito, pag nakalaya na siya, Ted. So, para sa amin, it is really unbelievable para sa ICC. Dapat na paniwalaan siya, lalo na yung issue ng escape. Ted, pag may trial, halimbawa, kasi hindi ibig sabihin may... Ano ba makakatakas yung 80 anyos? Babalot mo yan sa papel ganon.
Sira ulo yata ito si si Colmenares Colmenares, mayroon ka bang pagkasinto-sinto? Tanong lang. Mayroon ka bang depresya sa pag-iisip? Tanong lang hindi ko sinabing may depresya ka sa pag-iisip. Nagtatanong lang ako. Di ba? Pwede naman magtanong di ba? Pwede naman magtanong, kumusta na si Angel Locsin? Ginawang panakip butas si Vice President Sara Duterte sa kabiguan ng gobyerno ni Marcos Jr. na makapaghimok na mas marami. Tama yun. Yung mag-ama, ginawang panakip butas. Sa kanilang kapalpakan, katarantaduan nila. Walang nangyari sa Pilipinas. Ngayon, patuloy nila sinisisi yung mag-ama. Ang Pangulong Duterte at si VP Sara Duterte, sila daw ang problema ng Pilipinas. Mga gago ba kayo? Wala na nga build, wala na nga mga daan, tulay, wala na nangyaring maganda sa Pilipinas. At ngayon, meron pang isang chief of police, 5 minutes daw darating sa pag may emergency, 5 minutes. Si Torre, 5 minutes daw. Galing 5 minutes. Tapos pinagtatanggal niya yung mga chief of police sa mga detachment. Sabi niya, ikaw, walang 5 minutes. Alis. Galing nagpapasikat si Torre. Baka si Torre gusto niya maging vice president ni Risa. Risa Ontiveros, gusto niya maging vice president si Torre. Si Risa yung naling kay Llamas, yung magalimang Llamas. Di umano naling siya dun So, yung interview, napanood natin yung interview, di ba? What? May ganun pa si Risa What? Ganun, gagawin ko nga meme yun, yung what na yun. Di ba mga kareaksyon, what? Galing mamumuhunan sa ating bansa. Ginawang panakip butas si Vice President Sara Duterte sa kabiguan ng gobyerno ni Marcos Jr. na makapaghimok na mas maraming mamumuhunan sa ating bansa. Ginawa nila dito is they made the Vice President as a diversion, to cover up yung kanilang mga failures sa pag-manage ng ating ekonomiya, sa pag-attract ng mas maraming foreign direct investment. Nakita naman natin na ang FDI inflow sa ating bansa sumasadsad pababa ng pababa. At ito ay correlated ito, Admar, sa estado ng politika sa ating bansa. Pero unahin ko lang muna itong sigalot sa Israel at Iran. Nakita ko yung mga video, sabi ko sana wag itong mangyari sa Pilipinas kasi wala naman talaga tayong pangsalo dun sa mga rockets natin. Ano bang nakikita mo na maaring direct na epekto or indirect na epekto nitong sigalot, patuloy na sigalot dyan? Hindi na natahimik though ipinangako ni Trump ba, 'di ba? Kasama 'yan sa ipinangako ni Trump na magkakaroon ng kaayusan sa bahaging 'yan, pero mula Gaza iba na yung kalaban, mula sa Hamas iba na rin yung naging ngayon ng Israel. Ano yung maaaring direct na epekto? Ito bang pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo ang kabilang diyan, or marami pa tayong dapat paghandaan ng ating mga economic manager sa ating bansa, Doc? Alam mo, Admar, itong nangyayari ngayon sa Middle East, medyo kakaiba ito. Kasi noong una, ang pag-conflict ng Israel, it's between Israel and yung mga proxy ng Iran. So, nandyan yung Hamas, nandyan yung mga Houthi. Hindi sila direktang nag-aaway. So, mayroong mga namamagitan. Nangyari ngayon, itong nakarang araw, nakita natin na ang Israel na mismo ang umatake dun sa bansang Iran. At ang Iran naman ay gumanti rin. At nakikita din natin kahapon na binomba ng Israel yung mga petroleum at energy facilities ng bansang Iran. So kung noon yung proxy war na yan between Israel and yung mga kaalyado ng Iran has produced limited effects sa global prices. May paggalaw pero limited siya. But this time, I think there will have to be a direct effect na talaga sa presyo ng produktong petrolyo. In fact, ang prediction ng mga economists is that sa mga darating na araw, mas magiging mahigit sa $80 ang presyo per barrel sa pandaigdigang pamilihan. Ngayon, Admar, lumalaro ito sa 75-76
So inaasahan sa mga darating na araw papalo ito ng 80. At kapag ka nangyari yan, magkakaroon ito ng direct na epekto sa presyo ng produktong petrolyo naman dyan sa Pilipinas. Kasi ang langis, inaangkat natin yan. Ano? And petroleum and oil, yan ay ginagamit, no, sa napakaraming industriya sa ating bansa. So magkakaroon talaga yan ng widespread effect sa inflation at magkakaroon talaga yan ng direct at impact sa cost of living dyan sa Pilipinas, Admar. Sabi nga dito sa isang website, itong tradingeconomics.com, ang Iran pala, 82% ng export revenues ng Iran ay oil at natural gas. Ang kasama na rito yung mga chemical, plastic, may mga prutas, ceramic products, at ang main export partners ng Iran ay ang mga sumusunod. 36% ng total export nila ay papunta sa China. Iraq 18%. So, pwede itong magkaroon ng domino effect, Doc? Oo. Alam mo kasi ganito, Admar, no? Bagamat napakalaki ng ine-export sa China, halimbawa, no? Ang magiging pinaka-epekto nito is yung dyan sa Persian Gulf mismo. Kasi ang Iran, ang nagko-control nung tinatawag nating Strait of Hormuz. At yung Strait of Hormuz na yan, dyan dumadaan ang napakaraming mga oil tankers galing sa Qatar, galing sa Kuwait, no, galing sa Iraq, galing sa Saudi Arabia. Dyan dumadaan yan. At kapag sinara yan, walang dadaan ng iba yung mga tankers, no, na nagdadala niyang produktong petrolyo sa iba't ibang mga bansa, kabilang na ang Pilipinas. So, ibig sabihin, kapag sinara yan, no, noon nagkaroon na ng mga pagbabanta, no, sa pagsasara niyang Strait of Hormuz na yan. At pag nagkaroon ng widespread conflict, syempre, kapag nagkaroon ng mga missile na pumupunta sa lugar na yan, syempre, hindi muna maglalayag yung mga tankers. Magkakaroon yan ng epekto at baka magkaroon tayo ng oil shortage. Kagaya na nangyari noong 1970s, no, nagkaroon ng oil price shock dahil dyan sa gitnang silangan, ano, yung Yom Kippur War na tinatawag nila noong 1970s. So baka maulit yun. At pag naulit yun, is actually, Admar, isa yan sa mga reason nung panahon ng martial law kung bakit nagkaroon ng napakaraming kilos protesta kasi tumaas ang cost of living sa Pilipinas. At isa ito sa mga explanation din kung bakit nagkaroon ng first quarter storm kasi talagang naging malala ang sitwasyon ng ekonomiya ng bansa as a result of the spike in oil prices. Kaya kapag hindi ito na-control, ano, itong nangyayari sa pagitan ng Israel at ng Iran, pag ito'y nag-escalate palalo, ano, asahan na natin na magkakaroon ito ng adverse effect sa supply ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan. At syempre dyan sa Pilipinas, asahan natin na magkakaroon ng pagtaas ng presyo. Kaya dapat maghanap na rin din tayo, Admar, ng mga ibang sources, no, panggagalingan ng enerhiya para ma-insulate tayo kahit papano dyan sa mga shocks na nangyayari sa Middle East. Oo, pero mas unang sinusulong yung impeachment. Pero balikan lang natin yung usapin sa impeachment. Ang Israel para, based dito sa ano bang pangalan ng website na ito? The Observatory of Economic Complexity. Ang sabi nila dito, noong 2023, ang pinakamalaking export naman nila ay diamonds, integrated circuits, telephone, siguro mga cellphone ito kasi wala naman siguro tayong mga landline na mga telephones, medical instruments, at refined petroleum. Ang top destination nila sa mga export sa Israel, una dyan, yung Estados Unidos. Sunod yung Ireland, nandyan yung China, Germany, at Hong Kong. So parang kung merong ganito na mga bansa rin, talagang magkakaroon pa kasi ito most common sa kanilang dalawa is yung China, no? At itong Estados Unidos din. So basically, kung hindi ito mapipigilan, no, at hindi mag-step up dito yung ibang mga bansa para magkaroon ng reconciliation ito, magiging
magiging malala ito, lalo na sa ekonomiya, kahit napakalayo natin ng mga bansa, kahit malayo yung Estados Unidos, kahit yung China, kahit yung Pilipinas, napakalayo natin, pero abot pa rin tayo ng epekto nito, Doc. Alam mo kung bakit ganyan yan, Admar? Because ang ating global economy ngayon ay very much integrated. No, kasi pag integrated yung global supply chains mo, kung may nangyayari sa isang location, kagaya sa Middle East, So ang pinag-uusapan po natin ngayon dito, yung nangyayaring gera. Gera, oo. Kumusta po kayo dyan? Kung okay lang kayo na nagkakagera na sa Israel at Iran, di wow. Ngayon, ang ating leader dito sa Pilipinas ay napaka-weak. Anong gagawin natin ngayon kung meron tayong weak leader? Ang gera natin ay world war. Salitaan lang. Word lang. Hindi yung bansa, laban sa bansa. Kundi ang gera po ngayon sa atin ay salitaan. Yun nga. Oo. Bagamat yung Russia-Ukraine ay tuloy pa rin ang labanan, hindi di pa ba? po tumitigil Oo. yan, ano ha? At doon naman sa Amerika ay matindi rin po ang may mga riot pa eh. Di ba? Halos Alright, ito po yung ating mga kaibigan. Malulupit po ito. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa Net25, yan po ang number 1 channel ngayon sa Pilipinas. Net25 lang ang sakalam. Mag-subscribe na po kayo, ha? O dito sa ating Reaction DBBH, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe din. Malupit din tayo. konti lang. doon ngayon, buong Amerika may mga ganyan, ha? At doon meron din palang Senador Padilla sa kanila eh. Meron, di ba? Nagwala din dyan eh. Ha? Ganun. Oo, tapos hinuri rin ng polis eh. Meron pa isang araw, congressman, di ba? Yung pinasok sa bahay na Meron napatay ba? Mas noon sa Amerika. So sa atin, mas matahimik pa tayo. Sa atin kasi medyo salitaan lang, nakakapanting lang ng tenga. Oo. Pero at least Pikunan lang. Pikunan. Oo. Asaran lang, gano'n. Hindi ko lang alam kung isang empleyado ng Kamara may kinalaman ba doon sa bangayan na yun. Mukhang wala naman siguro. Personal lang kasi merong isang empleyado ng Kamara na binaril habang nagse-celebrate ng birthday ng kanyang anak Nung nakaraan. Linggo ba yan? Oo. Biyernes yata. Technical head ng Kamara de Representante nagse-celebrate ng birthday ng kanyang anak. Doon sa gitna pa ng celebration, Baka ang tindi ng pamatay na yun. Iba sigurong motibo niyan. Kaya nagngingit-ngit kayo yung pamunuan ng Kamara de Representante. Pero sana naman, walang kinalaman sa politika at kung ano man, personal grudge siguro yan. Ano, ha? Well, yun po ang ating sinasabi ngayon. Gano'n ba katindi ang bangayan ngayon sa politika sa Pilipinas? Nako, isa-isahin natin, Nelson. Sige nga. Marami ho ang mga pinagmulang gera, palitan ng maanghang na pananalita ang nagsasalimbayan po sa Kamara de Representante at ng Senado. Maanghang. Oho. Sinong unang nagsalita? Nagsimula po yan kung ang pag-uusapan natin ay ang impeachment. Naku. Sa impeachment. Yan. Lalong tumindi. Uminit po ako sa pindyan. Ano, ha? Sabi nila, pinending nyo dyan sa inyo Tapos Yun. yung pinadala nyo sa amin, sasabihin nyo, forthwith, sa lalong madaling panahon. Sa inyo nga, immediately. Di ba? Ang sabi sa inyo, pagkatanggap ninyo, immediately, aaksyonan ninyo. Ang ginawa nyo, nilago nyo pa, ginawa nyo pang-apat. Nung pang-apat, tsaka nyo inakyat sa amin. At nung inakyat nyo sa amin, sabi nyo, agad-agad. Forward naman kayo, forward. Sabi, aksyonan nyo kagad yan. Hindi pwedeng hindi nyo aksyonan yan. Di ba? Ano kayo, ha? Yun ang, at hanggang ngayon, mainit ang salitaan pa dyan. Ito pa, medyo hindi pa personal yan. Oo. Alam mo ba na naging personal na ang banatan ngayon? Naku. Magkabi ng panig? Yun. Sa Kamara at saka ng Senado? Oo. Nagkaka-personal na ba dyan? Nagkaka-personalan na. Nako. Eto, meron tayong graphics Oh. Baka hindi totoong sinabi ito, ha? Oh. Baka AI lang ito, ha? Sino nagsabi niyan? Ang nagsabi ay senador. Okay. At ang pinantungkulan na isang congressman. So, awayan pa rin ng Kamara at Senado ito. Leader pa ata ng Kamara, no? Oo, leader Ang sabi ho ni Senador Amy Marcos, Nako po, yan. ang problema, yung nakaupo, walang apelyido kasi tambalos-los. No. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lolong at lalay. Nako po. Ang totoo, sayang ang pinaggastusan ng ating bansa. Inubos ang bilyon-bilyon ayuda sa pamimili ng boto. Masakit Sabihin na natin ang totoo. Masakit pang salita ito si Insan, ha? Oo, At ang pinatutungkulan niya, Insan, ha? Huwag nating kalimutan na ang middle name po ni Amy
ay Romualdez. Romualdez din. Oo. 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 Nabanggit niya yan doon sa Independence Day event sa Malaysia. Kasama niya si Vice President Sara Duterte. Ha? Okay. Kasi pinipilit na siyang magpalit ng apelyido daw ha? Nako. Wala nang kasing apelyido yan kasi tambalos-los yan. Yun ang kanyang tugon. Ganon. May sagot naman ang kampo ni Speaker. Nag-retaliate ang kabila. Oo. Ayun ang sinasabi ko. Gera nga. Oo. Nagpakawala rin ng missiles. Oh. Sa pamamagitan ng missile launcher na si Princess Abante. Princess. Naku. Missile launcher pala si Princess Abante. Missile launcher. Alam ko sa Abante, prinsipe, di ba? Prinsipe Abante. Oh. Ito pala, prinsesa. Ibong Adarna yun. Ibong Adarna yun. Oh. Ayon po kay Princess Abante, Oh. Oh. ano ba sabi niya? Sabi niya, di bali niya yung tambaluslos. Oh, Huwag lang anyang paratangan na kawatan. aba. Magnanakaw daw sa pera ng taong bayan. Aba. Yun ang mga paratang naman sa kanila. Oo. Oh. Kung ang pagtulong sa kapwa ay itinuturing na iba na kalokohan, Oh. mas gugustuhin na po namin na matawag na tambalos-los Yun. Oh. kesa matawag na kawatan dahil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Mesot pala ito. Oh. Pakinggan na lang natin. Sige nga, baka Pakisa sabihin tayo lang ang, you're putting words in another words Aha. Prinsesa Abante. Banat. Ang mandato ng Kongreso ay simple at malinaw. Maglingkod sa taong bayan, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Kaya sa gitna ng paninira at intriga, kami po sa House of Representatives ay naninindigan. Ang pagtulong sa mahihirap ay hindi kailanman dapat ikahiya. Tinawag si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tambalos-los dahil sa kanyang pagtulong sa mga nagugutom, may sakit at nawalan ng hanap buhay. Kung ang pagtulong sa kapwa ay itinuturing ng iba na kalokohan, mas gugustuhin na po namin matawag na tambalos-los kaysa naman matawag na kawatan dahil sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Ang ayudang ipinagkakaloob sa mahihirap na Pilipino ay may malinaw na proseso, may resibo, at may diretsyong patutunguhan. Hindi ito itinatago, hindi nililihim, at lalong hindi nililipat sa personal na bank account. Ang ayuda nakakarating sa tao, hindi sa bulsa ng iilan. Ang tanong na marami, bakit nagagawa ito ngayon pero hindi nagawa noon? Ayun. Pero ang tinira ni Abante, hindi si Aimee. Ang tinira niya yung Yung principal. principal, yung nasa likod ni Aimee. Oo. Nasa likod ba, nasa harap? Nasa gilid. Nasa gilid. Kasi pa nasa likod. Di makikita yun. Oo nga, kasi sabi niya, nasa likod niyo po ako lagi. Hindi, ikaw, ako nasa harap mo. Ganon. So, ang pinuntirya ni Princess ay si BP Inday, ang kanyang pinuntirya, no? Hindi kasi siya naman ang unang tumawag na tambalos-los. Hindi, pero itong huli kasi, nagparatang si Insan eh. Di ba? Oh. Wala siyang sagot kay Senadora Aimee. Ako naman, kasi kung sasagutin mo si Senadora Aimee, ang tama no, sa pamilya din eh. Isang pamilya sila eh. Mag-anak nga nila. Di ba? Oo nga naman. Ano? Well, yan ay isa pang issue pa, no? Bukod sa impeachment, isa pang issue. Ang isa pang issue, nung itong nakalipas na linggo, na talaga namang mainit din ng bangayan ng magkabilang panig. Ano naman yan? Aba, ito hong hindi naipasa na legislated wage hike. Di ba? Yung 200 pesos na wage increase mula sa Kamara at 100 naman sa Senado. Matindi rin po ang palitan ng missile na magkabilang panig dyan. Kasi ang sabi ng Kamara, naku po, sinisiyang Senado di ba? Oo. Kasi nag-celebrate na po ang Kamara dito na, ayan, magandang balita. Meron na ho tayong naaprubahan na 200 pesos. Nako, nagpalakaya. Ay, salamat, Dagdag salamat po. legislated wage hike.
tayuan yung buong plenaryo ng Kamara eh. Sabi, yan ang Kamara. Yan, oo. Mabagal pa una yung palakpak eh. Oo. Parang pelikula eh. Pabilis ng pabilis, Oo, ano? Pabilis ang pabilis eh. Kumbaga sa tayaan ng bata, huling kabitan niya, pasok oh, di ba? Di ba? Oh. Ang problema, sabi ng Senado, ayan na naman kayo. Oo. Ba't nyo kami sisisihin? Pebrero pa kami, last year pa. Oo. Nagpasa na kami ng 100 pesos. Wage increase. Wage increase. Oo. Tapos ngayon nyo lang ihahabol niya 200. Kung kailan patapos na kami, Oo. at pagkatapos, Wala ng oras. hindi nyo pa pinadala yung papeles, Wala. diniklara nyo lang. Oo. Oo. Tapos sasabihin nyo, may kasalanan. Oo. Meron pang maanghang na salita si ano eh. Si Zingo, ito, meron tayong shutdown. Sige, pakinggan natin. Kay Senator Cheese. Oo. Sige nga. Sagutan din yan. Palitan din ng missile yan. Senate President Cheese, ano masasabi mo? Government. During my tenure, we had to issue multiple department orders to facilitate efficient processes of right-of-way acquisition. Asan na? Wala. Various high-impact infrastructure projects. Ang sinabi ko sa kanila, sa ilang miyembro ng Kamara, nagbuo kami ng BICAM. Sabi nila, gusto ro nilang i-adapt yung Senate version. Sabi ko, i-adapt nyo, thank you. At wala kaming interest, sabi namin, na i-adapt yung sa inyo dahil wala kaming nakitang study man lamang doon sa pinasa nilang 200. At sinabi ko rin sa kanila kahapon, talaga bang ganito na ang gagawin ninyo? Yung impeachment, pinadala nyo, huling araw na lang ng sesyon namin. Ito, ganun din, huling mga araw ng sesyon namin. Tapos, ayan na naman kayo, mamadaliin nyo na naman kami, na parang kami ang may kasalanan. Pinasa namin tong wage hike na 100 pesos, January o February 2024. Tapos bigla ngayon sila yung gigil na gigil at nagmamadali. May proseso kung talagang gusto nilang i-adapt yung version ng Senado. Simpleng motion yan sa plenaryo ng Kamara. At hindi na kailangan ng BICAM. Ang problema ng mga miyembro ng BICAM, pati ako personally, hindi ko alam kung saan nila hinugot ito. At sa parte ng Senado, ni walang pagdinig na ginawa kaugnay sa ganito kataas na halaga. Let's not sugarcoat it. The Senate killed the 200 peso wage hike bill. Last night was the final session of the 19th Congress. No BICAM, no compromise, no wage hike. And the reason is simple. Ayaw ng Senado makipag-usap. Ang gusto nila, tanggapin na lang ng tao ang 100 pesos nila. Bakit? Bakit binabarya ng Senado ang mga manggagawa? Tumaas ang kilay ng mga BICAM conferees namin nung tanungin kung ano ang nangyari. They were ready to sit down. They were ready to defend the 200 peso proposal and fight for labor, only to find out that the Senate had no intention of meeting at all. We were ready to deliberate. We came in good faith. But what the Senate gave us was a take it or leave it ultimatum. Wala silang balak makipag-usap. Ang gusto nila, susunod lang kami sa gusto nila. That's not how democracy works. And that is not how we should serve the people. Sinungaling yan. Tsaka kabago-bago lang yan eh. Hindi nagre-research yan. Sabihin mo, paano namin short-change yung mga workers? Paano namin pinagdadamutan yung mga workers? I think 100 pesos, and that was the bill of Senator Mig Subiri when I was chairman of the Committee on Labor. Hindi namin short-change. Siguro yung 100 pesos, that is an ideal amount na dapat makuha ng ating mga workers. Now, kung ilalagay mo 200 pesos, sa tingin mo ba hindi magko-collapse yung economy natin? Lalo-lalo na yung mga small medium enterprises. Sige halimbawa pumayag ang Senado 200 pesos, i-adapt namin yung House version, ano sa tingin mo in the future? Lalong maraming mawawalan ng trabaho dahil maraming magsasara ng mga kumpanya because they cannot afford it. What do they want to do? They want our economy to collapse? Mag-isip muna sila bago sila. Yan si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak diyan.
Pumutak na pumutak. Oh, matindi di nga. ba? Mas Di ba matindi pa nga maanghang ang pananalita yan? Kung mga bala yan na nagkasabog-sabog na nga tayo. Oo. Oo, buti na lang salita nga lang. Eh, tatago tayo sa shelter ng mga salita. Kailangan mo na magtago sa yungib niyan. Kailangan dito dyan ng tagapamayapa. Oho. Kasi hindi na maganda na palaging ganito. Kasi ang mangyayari nito, walang mabubuong kompromiso ang Senado at Kamara. Kaya alam mo, ang tawag natin niya, Congress, ano? Iisang Kongreso. Although meron tayong Senado at Kamara, pero pag tinawag natin sa kabuuan, Kongreso yan. Isa lang yan, tagagawa ng batas. Yes, Oo. ano ha? Pero paano nga ito? Sapagkat sila mismo, ang dalawang kapulungan ay nagbabangayan. Nagkakaroon po ng World War. Nako. Dahil dyan, hinahanap ko yung binasa nating balita sa 100% kayo ng umaga, Nelson, na ang nakalaman doon sa ating balita, direct, ayan, dapat pong pumagit na, sa madaling salita ay awatin, pigilan ng mismong Pangulo ng ating bansa ang World War o bangayan ng magkabilang panig, Nelson. Kasi kung ako ang Pangulo, pwede ba liga kayo? Gusto niyo bang papulahin ko mga batok ninyong dalawa? Naku po. Ay, ito. Bukas po ang Pangulong Bongbong Marcos. Ito po yung balita, ha? Bukas po ang Pangulong Bongbong Marcos para sa Senado at Kamara para maresolba ang hindi po pagkakaunawaan ng dalawang kapulungan. Nako, lalong magugulo pag nagyalam yan. Huwag nyo pabayaan magyalam yan. Lalo lang magugulo ang usapan. Oo, nako, huwag nyo kayaan. Shut up na lang, shut up. Ganun na lang, wala nang usap-usapan ganyan. Magugulo lang lalo.